Nag-allocate ng $700 million o nasa 40 billion pesos ang pamahalaan para sa pagbili ng mga latest version ng mga FA-50 Block 20 light combat aircrafts mula sa KAI ng South Korea. Ito ay mababasa rin sa sinabi nating article ng News 5 website, kung saan sinabing kasama ito sa allocation din na ihahanda para sa 48 multi-role fighters na ating binanggit sa nakaraan nating video. Ang tanong ngayon, ay gaano ba kadaming aircraft ang maaaring mabili sa $700 million na ito, gayong ang kasalukuyang requirements ng Philippine Air Force para sa pagbuo ng kanilang Minimum Air Defense and Interception Force, ay nangangailangan sila ng hindi bababa sa 48 na multi-role fighters, at 24 na light combat aircraft, sumatotal na 72 fast jet aircrafts. Lumalabas na umaabot na ngayon sa $51 million bawat isang FA-50 Block 20 aircraft, kung ating pagbabasehan ang halaga na nilalaan ng Malaysia, sa kanilang pinakabagong pag-acquire ng 18 FA-50 Block 20 noong nakaraang taon, ito ay may kabuohang halaga na $920 million. Ito ay nangangahulugan na isang squadron ang mabibili ng Philippine Air Force, sa $700 million na nilalaan para sa kanila. Kung ating pagbasihan ang balitang ito, lumalabas na tila ipagpaliban muna ang napabalitang pag-upgrade sa kasalukuyang mga FA-50 ng Philippine Air Force, para magiging Block 20 version. Matatandaan, na nung nakarang taon, ay nag-offer ang South Korea ng isang squadron ng latest na Block 20 ng FA-50, at kasama na rin ang pag-upgrade sa kasalukuyang mga FA-50 ng Pilipinas para magiging Block 20 version, sa halagang $1 billion. At dahil mas mababa ang $700 million allocation na ito, tila mas unahin ng Philippine Air Force ang pagbili ng karagdagang isa pang squadron ng mga eroplanong ito, at ang malinaw na dahilan ng pagpapaliban sa pag-upgrade ng mga existing FA-50s, ay ang kakulangan sa pondo. Ganun pa man, ito rin ay nangangahulog ang mabubuo na nito ang 24 na light combat requirements ng ating Air Force, dahil sa meron na tayong existing na 12 na FA-50. Ngunit ang pag-upgrade sa mga kasalukuyang mga FA-50 para maging Block 20, ay hindi natin masasabing hindi mangyayari, dahil possibly pa rin ito, kung doon nila ito kukunin sa kanilang General Appropriation Allocation bawat taon. Bagamat hindi siya maaaring ikumpara sa isang multi-role fighters tulad ng mga F-16 at F-35, ngunit mula sa ordinary FA-50 Block 10 na tinaguriang light combat aircraft, ang FA-50 Block 20 ay tinatawag na ng Korean Aerospace Industries bilang light multi-role fighter. Ito ay dahil capable na ito sa beyond visual range enemy engagement. At may integration ng telescopic probe para sa in-flight refuel capability. May dagdag na 300-gallon fuel tank para sa long-range mission, integration ng mid-range air-to-surface missiles and beyond visual range air-to-air missiles tulad ng AIM-120 ng Amerika at Meteor missiles ng Gripen, mas advanced avionics upgrade na comparable sa F-16, meron na rin itong long-range 3D active electronically scanned array na gamit ng F-16 at Gripen, na may kakayahan sa multi-target at multi-threat detection and engagement. Sa makatuwid, kung papasok ang mga eroplano ng kaaway sa ating airspace, ang FA-50 Block 20 ay epektibong makakadepensa para sa bansa, mapa-beyond visual range man o close-range combat. Matatanda ang tinalo ng ating FA-50 ang mga JAS-39 Gripen ng Thailand sa nakaraang Peach Black 2024 sa isang dogfight, at ang bansang Poland kamakailan nakakatanggap lang ng kanilang mga bagong FA-50 Block 20, ay nagamit agad sa pagharap sa mga MiG-29 multi-role fighters ng Belarus Air Force na nagbabantang pumasok sa kanilang territorial airspace, na nagpapatunay na ang eroplanong ito ay isang malaking threat para sa sino mang gustong pumasok sa ating airspace.